Isip ng kanyang future. Amen. So, ano kayang mangyayari in future? Sa aking pag-aaral, ano kayang mangyayari? Sa aking trabaho, ano kayang mangyayari? So, future or ano hinaharap, ito yung iniisip natin. Hindi ngayon, pero sa tinitingnan natin kung ano yung sa hinaharap, future, di ba? So, sino ditong masaya kapag nag-iisip ng future niya? Future wife. Future husband. Yun na, nagkulbitan na yung dalawang magkatabi. Sabi, hindi ako yun. Muntik na. Future na trabaho. Yan. Sa mga magtatrabaho na. So sa mga graduating natin, iniisip nyo na pa yung magiging trabaho nyo. Nag-take ba kayo kunyari, nag-take kayo ng engineering pero ang gusto nyo ay business. Nag-take kayo ng eduk pero gusto nyo ay tumulong sa mamamayan. So, madaming gano'n, di ba? So, hindi natin nalalaman kung ano yung future dahil si Lord lang na talaga nakakaya. And, sa pag-iisip natin ng future natin, pwede ito magkaroon ng positive and negative sa atin. So, meron tinatawag na anticipatory anxiety. Anticipatory. Sabay-sabay nga natin basahin, anticipatory anxiety. Ano nga ba to, Kuya Tan? Okay, next slide. So, ang anticipatory anxiety, anticipatory anxiety refers to the intense fear or worry about a future event or situation. Yan, so intense. Pag sinabing intense, matindi. Grabe, no? So, grabing pagkatakot or pag-aalala about sa yung future. Diba? Sa kung ano mangyayari sa hinaharap. And accompanied, ibig sabihin kasama pa nito yung feeling of dread and helplessness. So wala ka nang magawa dahil wala na eh. Nagkaroon ka na ng anxiety about your future, nag-worry ka na, natatakot na kapag kunyari ikaw estudyante, malapit na naman ang reporting. Hala, ano na kaya i-report ko? Hindi ko na naman naaral ang aking i-report. So kapag mga nagtatrabaho, yan, so may inutos ang boss, yung inutos ng boss, hindi ko na nagawa at papagalitan kaya ako. So yun yung mga anxiety na nangyayari or iniisip natin kapag iniisip natin yung future. And ano ba yung mga situation kung saan nakakaranas yung mga tao ng anticipatory anxiety? Okay, umpisa natin sa mga sa mga ano muna. Estudyante. Saan nakakaranas kayo ng fear or takot pag-aalala sa iyong futures? Sino? Chris Ryan. Ito, lodi ko ito eh. Chris Ryan. Kailan ka nag-aalala about sa iyong future sa pag-aaral? Kapag ako na yung tatawagin sa may magre-resign. Okay. So, minsan may mga technique pa yung teacher, di ba? So, magka-color ay picker wheel, tapos pipindutin kung sino mapili. Okay, sa mga ano naman tayo, graduating sa Ate Nicole. Ate Nicole, nagkakaroon ka ba ng anticipatory anxiety sa iyong future? Kapag sa OJT, kapag ako na yung magtuturo ng susunod. Okay. Pag magtuturo, ako hindi ko mag-gets kasi hindi ako teacher. Pero yun nga, about sa pagtuturo daw, sa mga working naman po, Kuya Resnol, nagkakaroon po ba kayo ng fear or pag-aalala sa trabaho about sa inyong future po? Kung nagkakaroon po ba kayo ng pag-aalala or pagkatakot sa inyong future sa trabaho naman po? Oo. Pag yung situation ng company, yung group ng company, kung tutuloy ko ba or babagsak. Bumagsak, wala ng trabaho. Okay, galing. So iba-iba. So iba-iba yung nakakaranas ng anticipatory anxiety. Pwede mag-aaral, so pwede magtatrabaho na, or may mga trabaho na, and even sa mga asawa din. Okay. Sa mga mag-asawa. Okay. Sige. Tanong tayo sa mga may asawa pala. Saan po nagkakaroon ng anticipatory anxiety? Ay, Ate May, ba't ikaw? Wala pa. Si Kuya Jay, pag nauwi po ba kayo ng bahay, ano yung iniisip mo na agad kapag uuwi? Nag-aalala po ba kayo? Natatakot kay Ate Irene?
Wala. Wala akong ibang ano kundi ano. Kung umuwi ka na, okay yung pamilya ko. Kasi pag umuwi ka na. Yun lang, yung talagang worry ko yung mga photos pamilya na pag-uwi ko. Maging maayos sila, nandun. Nadaktaw lang kasi wala pang gabi ako. Kung di ko sila kasama pag gabi, pangarap na gabi. Ito yung safety nila sa bahay. Yun lang talaga. Bilang sa asawa ko. Kapag sa trabaho ko, ang pinaka-worry ko talaga yung makaharap ko ng mga foreigner. Kasi yun talaga. Kasi Yun, sa mga may asawa. Ibig sabihin, ang hidden message lang ni Kuya Jay, mahal na si Ate Irene. Yun. Wala pa pong February. Next month pa po. Next year. Next month pa yung February natin. So, yun na nga, speaking of future, so nagkakaroon tayo ng anticipatory anxiety sa mga may asawa, sa mga anak, sa mga mag-aaral, and even sa mga may trabaho, nakakaranas tayo ng pag-iisip about sa future. Pero, bilang Kristiyano, paano naman natin mapangahawakan yung mga pangako ni Lord sa ating mga future? Sino dito may mga saunong promises ni Lord? Sino dito may mga saunong promises ni Lord? Amen. So, makakatulong din yung pag pinanghawakan natin yung promises ni Lord para hindi tayo magkaroon ng anticipatory anxiety. Yan. So, dahil ang pag-uusapan natin ngayon, dahil ang tema natin ngayong umaga ay about sa New Horizons with God. Trust God in all your beginnings. Trust God's promises for your future. So, sa Tagalog, basahin natin. Yan. So, magtiwala sa mga pangako ng Diyos para sa iyong hinaharap. So, handa na po ba tayo magtiwala kay Lord para sa ating future ngayong umagang ito? Yan, so ayos na tayo ng upo. Yan, tuwid ng ayos. Yan, gano'n. Dahil ang babasahin natin yung story ngayon ay makikita natin sa Book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. So siguro familiar na sa inyo yung story ni Joshua dahil madaming story na napaka-highlight ng ginawa ni Lord sa bayan ng Israel and even sa leadership ni Joshua. Diba? So, yan, sama-sama po natin basahin. Verse 1. Lord, sinabi ni Lord, wait. Parang ano to, Joshua to, nagkamali lang. Joshua na anak ni Nun at assistant ni Moses. Sabi dito ni Lord kay Joshua talaga, patay na ang servant kong si Moises. Mag-ready ka at ang buong Israel, tumawid kayo sa Jordan River papunta sa lupang binibigay ko sa inyo. Okay, next. Gaya ng aking pinangako kay Moses, magiging inyo ang lahat ng mararating niyong lupain. Ito ang masasakop nyo. Mula sa desert sa south hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa north. Mula sa malaking Euphrates River sa east hanggang sa lupain ng mga Hittites papuntang Mediterranean Sea sa west. Okay, next. Kahit kailan, Joshua, di ka matatalo ng kahit sino dahil kasama mo ako. Sasamahan kita lagi. Pagsakop sa lupain, ibibigay ko sa kanila, gaya ng aking ipinangako sa mga ancestor nila. Next. Naulit ata. Next na po natin. Naulit na yan. Sorry. Okay, next. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Sundin mo mabuti ang buong law na binigay sa servant kong si Moses. Huwag kang susuway sa anumang sinasabi doon at magtatagumpay ka saan man magpunta. Next. Siguraduhin mo na lagi mong babasahin ang libro ng law. Pag-isipan mo itong mabuti, araw at gabi para magawa mo ang lahat ng sinasabi rito. Sa ganitong paraan, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo. Verse 9, last. Tandaan mo ang utos ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matatakot o ma-discourage kasi kasama mo ako saan ka man pumunta. Ako si Lord, Diyos mo. Okay, so sama-sama po tayong yumuko.
Kumikit at manalangin at pag-pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord God, sa inyong magandang mensahe, Panginoon, salamat sa Book of Joshua namin pag-aaral ngayon. Even though, Lord God, marami nang nakakaalam ng kwentong ito, but huwag niyo pong hayaan na maging cliche ito, Lord God. But we know, Lord God, that your Holy Spirit work in, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin as we study, Lord God, your words, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bawat isa na makakatanggap ng mensahe ito, ipatuloy niyo pong magguhit, Panginoon, sa katauhan na gusto niyo pong maging sila. Maging kami, Panginoon. And I pray, O Lord God, na gamitin niyo lang mga instrumento, Panginoon, upang may hayag na maayos, Lord God, ang gusto niyong ipahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya na po siyang gumabay, simulahan na sa matapos. In Jesus' name we pray. Amen. So yun nga, ang main point natin ngayon ay trust God's promises for your future. And ang pinamagatan ko tong stepping into God's promises. So magkaroon muna tayo ng background sa Book of Joshua. So ang Book of Joshua ay sinulat ng unknown person kasi hindi nilinaw sa book ng Joshua or even si Joshua na siya yung sumulat. Walang sinabi na siya yung sumulat sa book. Pero may scribe siya or taga-sulat sa tabi niya na siguro yun na siya yung sumulat. So some scholars yun yung sinasabi. Pero isa lang ang point ng book ng Joshua ay para i-document kung paano finulfill ni Lord yung promises niya o yung promise niya sa bansang Israelites na ibibigay yung lupa or yung land of Canaan sa bansang Israelite and to demonstrate His faithfulness in fulfilling His covenant with His people. So sa Mekle, in summary, ang punto lang ng Book of Joshua ay para ipakita kung paano na-fulfill or pinulfill ni Lord yung promise niya sa Israelite, yung pangako niya sa mga Israelita. And, saan nga ba ito nagmula? Saan nga ba nagmula yung promise ni Lord kay Joshua and kay Moses? So, nag-umpisa to, balik lang tayo ng konti sa time ni Abraham. So, let's go back and remember the story so far. So, God, pinili ni Lord, pinili ni God si Abraham para maghatid ng blessing sa nation ng Israel. And lumago na yung pamilya ni Abraham, so lumawak na yung pamilya niya, yung lahi niya, gaya ng ipinangako sa kanya ni Lord na magkakaroon ng dami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat, di ba? So dumami nga, and after nun, so dumaan yung sila Isaac, Jacob, and dun sa time na ni Joseph, na kung saan, maganda yung story nung umpisa, pero pagdating sa dulo, naging sila slave or naging sila mga alipin dun sa lugar ng Egypt. And nagkaroon ng 400 years of silence before sa Exodus. So, sa time naman ni Moises, ito na. So, nagkaroon ng 400 years before ng time ni Moises. And through Moses, naging malaya na. So, lumaya na yung mga Israelites, pinalaya sila. And doon sa wilderness, dahil pasaway sila, paikot-ikot lang sila doon, na sana mararating na nila yung lupang pangako, hindi nangyari kasi pasaway sila. So, ito na, in short, nandito na tayo sa story ni Joshua, kung saan siya naman yung inatasan ni Lord, siya naman yung magli-lead sa Israelites para doon makapasok sila sa lupang pangako. And ano ba yung prinamis ni Lord kay Joshua? Eh makikita natin ito dun sa verse, maagang verse pa lang, pinangako na agad ni Lord at binigyan na agad ng assurance ni Lord si Joshua. So basahin natin sa verses 3 to 5, sabi dito, gaya ng aking pinangako kay Moses, magiging inyo ang lahat ng mararating ninyong lupain. Ito ang masasakop nyo, mula sa desert sa south hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa north. So, doon yung hangganan. Sinasabi ni Lord kung hanggang saan yung hangganan ng lupain na mapapasahan nila. And next verse, mula sa malaking Euphrates River sa east hanggang sa lupain ng mga Hittites, papuntang Mediterranean Sea sa west. And next, sabi dito, ito na. Sabi ni Lord kay Joshua, kahit kailan Joshua, ito sabi. And isipin din natin na parang sinasabi din sa atin to ni Lord. Kahit kailan
Joshua, di ka matatalo ng kahit sino dahil kasama mo ako. Sasamahan kita lagi gaya ng pagsama ko kay Moses, hindi kita iiwan o pababayaan. So, isipin natin, parang kay Moses ay kay Joshua sa sinasabi, pero parang sa atin din sinasabi ni Lord, di ba? So, kahit saan man tayo dumating or saan man tayo mapunta, hindi tayo iwan ni Lord. So, ito yung sinasabi ni Lord kay Joshua na ito yung mararating nila. Ito yung lupain na Kanaan na kanilang masasakop. Pero, behind dun sa promise na mararating nila or makiklaim nila in the future, ano kaya yung mga situation na mangyayari pa during dun sa paglalakbay nila papunta dun sa promised land? And kaya nagbigay ng pangako si Lord dahil alam ni Lord na lahat ng mangyayari sa hinaharap ay pwedeng mahirapan sila Joshua at ang bansang Israelites. Kaya nag-iwan siya ng pangako. And ang tanong sa umagang ito, magiging tanong natin sa umagang ito, na sasagutin, ay, why is there a need to trust God's promises for our future? Bakit ba natin kailangan magtiwala sa mga pangako ng Diyos para sa ating mga future? Yan. So, sino dito mahilig sa mga promises? Yan, si Mama Lenny. Taas na taas. So, kung tayo mahilig, dapat bilang Kristiyano, dapat tayo din nagiging nag-aaral din or nagsasaulo din ng mga, diba? Yung mga pangako ni Lord. And hindi lang pangako ng iba yung panghahawakan natin, kaya tayo nasasaktan eh. Pangako ng tao yung pinanghahawakan natin, imbis na pangako ni Lord. And ito yung question na sasagutin natin sa umagang ito, na pag-aaralan, na parang isa-summary din natin yung buong book of Joshua. So, handa na po ba tayo? Yan. So, why is there a need to trust God's promises for our future? Number 1, because there will be a task ahead that will not be easy. So, sa Tagalog, may tungkulin tayo na hindi magiging madali. So, ano ba yung tungkulin ni Joshua? Diba, nung umpisa, before mamatay si Moses, si Joshua ay isang assistant ni Moses. Si Joshua ay assistant ni Moses. So, nagkaroon ng new beginning, nagkaroon ng new season si Joshua, kung saan siya naman yung maglilid sa bansang Israelite, sa bansang or sa lupain ng Kanaan. So, bagong responsibility ito sa kanya, na kung sa una, ano lang siya, assist. So, siya naman yung magiging leader dito. So, sino dito yung mga assistant dati na leader na? Amen. So, nag-umpisa naman lahat ng leader sa pagiging assistant. So, ganoon din sa buhay ni Moses. And, yun nga, ito yung new beginning, ito yung new season na kakaharapin ni Joshua. Na kung sa umpisa, parang feeling niya, unprepared siya, hindi siya handa, inadequate, or parang hindi siya karapat-dapat dun sa pagiging leader. Pero, ang promise ni Lord sa kanya, na makikita natin sa verse 6, sabi dito, kaya magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Dahil ikaw ang magiging leader ng mga taong ito sa pagsakop sa lupain, ibibigay ko sa kanila gaya ng aking ipinangako sa mga ancestor nila. So isipin natin na nagkaroon ng transition dun sa buhay ni Joshua, na kung siya dati ay assistant, ngayon naman siyang leader. So, sa ating buhay din, nagkakaroon din tayo ng transition, di ba? So, sa dati lang tayo mga tambay, so wala tayong ginagawa, pero ngayon nagsisipag na tayo. Yan, amen. So, dati tayong, so madaming transition. So, dati parang binibaby ka lang ng nanay mo, ngayon diyan ka na, nag-aaral ka na, yan, binibaby. Yan, so dati tayong mga pabuhat lang, ngayon may trabaho na. Diba? Grabe. So maraming transition na nangyayari sa buhay natin. And yun yung pamamaraan ni Lord para tawagin tayo sa calling, diba? So sino dito nang sumagot sa kanyang calling? Taas kamay. Sinong hindi pa? Yan, sumagot na po tayo sa umagang ito. Dahil yun yung transition ng buhay natin na hininda sa atin ni Lord. And sinasabi dito na hindi magiging madali yung tungkulin ni Joshua. Bakit? So, mag-ililid niya yung more than 2 million people dun sa promised land. So, isipin niyo kung gaano kadami yung 2 million. So, kung meron kayo 10 mga daliri, kamay at sa paa, hindi na kayang bilangin, di ba? So, meron 2 million na ililid si Joshua sa lupain ng Kanaan.
para makapasok sila doon. And isipin natin, gaano kahirap para kay Joshua yung ganung bagay. So isipin na natin, kunyari sa mga mentor, ang mini-mentor natin ay nasa 5 to 6 or 7 na mentees. So isipin pa lang natin yun, ang sakit na sa ulo. Grabe siya. Grabe. Hindi, sa akin lang ha. Sorry boys. Joke lang. So, isipin natin yung struggle. Struggle yun. No? Sorry. Joke lang yun. Mababait yung mga mini-mentor natin. Mababait yan. So, isipin natin, na dito sa church, isipin natin kunyari si Dada, pastor siya. Tapos, ito yung pinamumunuan niya. So, kahit hindi tayo 2 million, parang 2 million na yung kulit natin. Yung tigas ng ulo, yung tigas ng mukha. So, isipin natin yung responsibility na meron kay Dada para i-lead tayo sa tamang daan, hindi sa dating daan. Uy. Sorry. Sa tamang daan. So, yun yung mabigat na tungkulin para kay Dada. Diba? So, yun yung calling, yun yung tawag, yun yung responsibility na meron din kay Joshua. And sa atin, sa mga transition ng buhay natin, meron din tayong transition ng calling. Kung dati tayong nasa labas lang, hindi tayo nag-church, ang transition natin, dito na tayo, umaaten, nakikinig, nag-praise and worship kay Lord, transition. So dati tayo nag-aaya ng inuman, nag-aaya na tayo ng tao papunta sa church, palapit kay Lord. Transition. Diba? Amen. May transition na nangyayari. So dati tayong mahilig mag-chismis ng buhay ng iba, mahilig na tayong i-share ang salita ng Lord. Transition. Kaya kung may nangyari ng transition sa buhay mo, palakpakan mo yung sarili mo. Yan. Yun yung transition ulit sa buhay mo. And sa pag-uumpisa ng transition natin sa buhay, sinasabi ko po mga kapatid, hindi po magiging madali. Magiging mahirap po ang umpisahan nating beginning. New season ng buhay natin ay magiging mahirap. Pagpasok po natin sa seryosong buhay ng pagiging Kristiyano, di po ito madali. Mahirap. Parang hinga ko ngayon. Yan. Pero, tulad ng pangako ni Lord kay Joshua, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. At yun din yung pangako ni Lord sa atin. Sa pag-uumpisa ng season, ng transition ng buhay natin, hindi tayo iiwan ni Lord, hindi din tayo pababayaan. Kaya kung feeling natin, sa pag-uumpisa ng new season ng buhay natin, mag-isa na lang tayo nagpapatuloy kay Lord, may promise si Lord na tayo na panghahawakan natin. At ano pa yung transition na pwede mangyari? Ito yung nawala ka dati sa Panginoon, pero bumalik ka. Yun yung transition. Diba? Mabuti si Lord eh. Lagi siyang in control sa buhay natin na kahit hindi natin alam yung future, na kahit hindi natin alam yung mangyayari sa buhay natin, may promise si Lord na hindi tayo iwan, hindi pababayaan. At ililid niya tayo dun sa promise land. Ano ba yung promise ni Lord sa atin? Masaganang buhay. Mapayapa. Yan. Kung dati tayong stress sa mga paghihirap, ngayon magkakaroon tayo ng kapayapaan dahil nasa Diyos tayo. Amen. Diba? And, sa pagkakaroon din ng transition, ito na yung nagkakaroon tayo ng doubt sa sarili natin. Kung capable ba tayo dun sa calling ni Lord? Kung capable ba tayo dun sa transition or sa new season na meron? Kaya, isipin natin, itong capability, isipin natin, ito yung ability to do something, diba? Na nilipat ka ba ng Lord? Or nagkaroon ka ba ng nilagay ka ba ni Lord dun sa bagong season ng buhay mo na hindi mo kaya? Siyempre hindi. Wag nating iisipin na hindi tayo capable dun sa calling ni Lord, kung saan tayo tinawag ni Lord.
Dahil sa umpisa pa lang, may assurance na tayo na sasamahan niya. Na kung tayo ay nasa season ng pagkatulog, gumising na tayo. So na tayo nasa season na nagiging mature na yung isip natin. Nagkakaroon na tayo ng commitment kay Lord. Meron tayong pangako na panghahawakan na kahit hindi natin sure yung ability natin, kahit hindi natin sure yung capability natin, para gawin yung calling sa atin ng Lord. Makakaasa tayo na hindi sa pamamagitan natin, pero sa pamamagitan ng Diyos, kaya niyang gawin sa buhay ng mga isa. Kaya hindi na tayo dapat, di ba, tinawag tayo mga shepherd, tinawag tayo mga sheep ni Lord. So, siya ang ating shepherd. Yan. So, anong Tagalog ng sheep? Tupa. Yan. So, matatawag bang tupa ang may tupa? Yan na. Bago yun ah. Sayang, pasok sa akin joke natin. Bago entry ah. So, tayo ay mga sheep ni Lord at siya ang shepherd natin, di ba? So, ano bang, sa mga nagpapastol, ang ginagawa nila ay nililid nila yung mga tupa nila sa tama. And ganun si Lord. Hindi naman tayo ilalagay ni Lord sa lugar na hindi natin kaya. Mapapagod tayo, yes, physically, emotionally, mentally. Pero, lahat ng bagay na ginagawa natin, dahil nag-umpisa tayo mag-step forward dun sa calling ni Lord, dun na may magandang mangyayari. And, isipin natin din, yung mga nangyari dun sa buhay ni Joshua. Ano ba yung mga nangyari sa story ng Book of Joshua? So, nilid ni Joshua, syempre, 2 million doon sa papasok sa lupa ng Kanaan. And, nilid niya din para makatawid sa Jordan River. Galing. Palakpakan natin sa thesis. Special mention na Jordan River. Tinawid siya doon. And, sinakop nila yung wall of Jericho Rosales. Wall of Jericho. So, nilid ni Joshua yung Israelites para mapatumba yung Wall of Jericho. And, yun yung naranasan niya. Na kahit hindi siya sure sa umpisa, ganun din sa buhay natin hindi tayo sure kung saan tayo ilalagay ni Lord, hindi tayo sure sa future natin. Pero one thing is for sure. Wow. English. One thing is for sure, God is with us. May pangako siya. And part of our future, yung pag-umpisa ng step natin, kung matatakot lang tayo mag-step forward sa kung saan tayo tinawag ni Lord, talo na tayo kung di tayo humakbang sa calling ni Lord. And ang umpisa ng success, everyone, listen, ang umpisa ng success po natin ay umpisa agad ng success kapag tumugon agad po tayo sa calling ni Lord. Tagumpay na po agad tayo. Kasi kung natakot tayo at the first place, natakot agad tayo, nag-worry na kung ano mangyayari sa future na parang nagkaroon tayo ng anticipatory anxiety, yan na, talo na tayo guys. Wala nang victory. Paano magiging victorious ang taong Kristiyano kung hindi marunong mag-step forward sa kanyang calling? Hoy? Medyo ano tayo doon. Okay, ganyan. Pero yun nga, seryoso. Ang kailangan lang natin ay magtiwala, mag-commit kay Lord. Yun din yung sekreto ni Joshua, kaya niya na-lead yung bansang Israelites kahit ganun pa kadami. And ano pa? Point number 2. Why is there a need to trust God's promises for our future? Because there will be temptations that lead to disobedience. May mga tukso po na magdudulot sa atin ng pagsuway sa Diyos.
Kaya mahalaga po nagtitiwala sa pangako ni Lord. Kasi mahilig po ang tao sa mga shortcuts. Kapag ang tagal na mangyari ng promise ni Lord, gumagawa ng sariling paraan. And yun din, sa pag-umpisa din ng new season, and new beginning ni Joshua, ito naman po sabi ni Lord sa verse 7. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Ilang beses na po ito sinabi? Pangalawa na. Bilangin po natin kung hanggang ilan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Sundin mong mabuti ang buong loob na binigay sa iyo ng servant kong si Moses. Huwag kang susuway sa anumang sinasabi doon at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Ang galing po ni Lord. Kasi, sa story din po ng Joshua, sino po nakakilala kay Achan or Achan? Achan. Si Achan po ay isang masuwayin na Israelita. Alam niyo po yung after nilang matalo yung Jericho, patumba nila yung walang Jericho. Tapos ang sabi sa kanila ni Lord, lahat na makukuha nila doon, ay dapat nilang i-alay sa Kanya. I-alay kay Lord. I-offering. Pero itong si Achan, nagtago siya. Tinago niya siguro yung 20 pesos na nakuha niya. Uy, blessing na to. Ayun, ganun, tinago niya. Itong si Achan, sakit din no? Wala naman siguro nakakita, kukuhanin na lang. Sinong ganun? Wala naman nakakita, basta kuha na. So itong si Achan, sinabihan na ni Lord, inutusan na, may utos na, no, kukuhanin yung mga nakuha nila doon sa Jericho. Pero ito naman si Achan pasaway. Sinuway niya si Lord and kinuha niya. Alam niyo po nangyari kay Achan? Pinarusahan. Rhyme ulit. Achan. Yun. Diba? Pinarusahan siya. And yun din, na makikita natin doon sa new season ng buhay natin, sa new beginning ng buhay natin, there will always be temptation to, na maglilit sa atin para mapalayo doon sa way ni Lord. Na dapat yung mga siraing bagay o yung mga bagay na hindi na dapat kuhanin, tinitake pa natin. Kaya minsan yung mga relasyon na sinira na ni Lord, gusto pa nating buuin. Tayo din ang nasasaktan. Diba? So, bakit nagkakaroon ng temptation? Normal naman talaga yun. That's why, sinabi ni Lord sa verse na sundin mong mabuti ang buong law. Na binigay ko sa iyong servant na si Moses, huwag kang susuway sa anumang sinabi doon at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. And meron pang sinabi sa kasunod nun, siguraduhin mo na lagi mong babasahin ang libro ng law. So, yung Torah, sabi Torah, yung Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, yun yung Torah. Yun yung mga andun nakasulat, yung mga law ni Lord na binigay niya nung panahon nila Moses. So sabi dito, pag-isipan mo itong mabuti, araw at gabi para magawa mo ang lahat ng sinasabi rito. Sa ganitong paraan, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo. Grabe yung promise ni Lord, no? Magbabasa ka lang ng Bible, matagumpay ka na. Magbabasa ka lang ng Bible, masagana ka na. And ang isa po sa mga reason kung bakit madami pong Kristiyano ang nahuhulog pa rin sa temptation ay hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nagde-devotion. Walang prayer time kay Lord. And walang worship. Kaya magtataka po tayo na nakakagawa tayo ng kasalanan, nahuhulog tayo sa temptation, dahil hindi natin sinusunod. Kahit nga pagsunod hindi pa rin Kahit yung pag-alam sa Bible, wala pa rin. Walang habit para basahin yung salita ni Lord. Walang habit na maglaan ng time para basahin yung salita ni Lord. Kaya nag-fail yung maraming Kristiyano dahil hindi talaga isinasabuhay, hindi talaga ginagawa kung ano yung nakasulat sa Bible. Na may promise na nga si Lord na
Basahin mo lang yung libro, basahin mo lang yung law. Magtatagumpay ka at magiging masagana. Hindi tayo magiging katulad kay Akan, na dahil siguro hindi niya alam, kaya siya sumuway. Or alam niya siguro, sadya lang talaga siya masuwayin. Yan, di ba? So, doon tayo nahuhulog sa temptations. Na kapag hindi natin alam yung promises ni Lord, wala tayong alam na promises, gumagawa tayo ng mga paraan para maklaim lang yung bagay na gusto natin. Pero mali naman. Gumagawa tayo ng shortcuts. Yan, sino dito mahilig sa shortcut? Sino ditong mahilig sa nagmamadali? Magmadali. Yan. Kaya lahat ng taong nagmamadali, minsan nadidisgrasya eh. Lahat ng taong nagmamadali, nadadapa. Hindi naman natin kailangan magmadali dahil ang fulfillment ay na kay Lord. Nasa perfect timing niya. Hindi tayo gagawa ng sarili nating timing. O, ito, timing na siguro to para mag-jowa ako. Timing na siguro to para maghanap ako ng para sa akin. Agoy. Yun na. Ang problema lang, sinasabi natin perfect timing pero hindi pa tayo perfect person. Wow, perfect. Ang dami tayong bakang ngayon kaya isipin din po natin na dahil ang tagal ibigay ni Lord yung promises niya dahil hindi pa tayo ready. Hindi pa tayo ganun ready para tanggapin yun dahil baka hindi natin ma-handle ng ayos. Kaya Lord, gusto ko ng yumaman, Lord. Pero magasta ka. Kasi po, mahilig gumasta. Baka hindi ba binibigay ni Lord yung bagong kotse dahil hindi ka pa marunong mag-drive? Baka hindi pa binibigay yung bagay na para sa'yo dahil hindi pa tayo marunong i-handle. Hindi pa tayo marunong doon sa responsibility na ibibigay sa atin ni Lord. Kaya iniwanan tayo ni Lord ng salita niya, ang Bible para basahin, may mga may mga instruction doon. Makaka-relate tayo kasi may mga pambata, may pang matanda, may pang mag-asawa, sa mga nagtatrabaho. Yan, may mga promises na pwedeng panghawakan. And that's the reason kung bakit gusto ni Lord na basahin natin ang salita niya araw at gabi. Hindi lang natin ito babasahin ng scanning dahil alam naman na natin. Alam ko na ito Ito, alam ko na yan. Ito, sa ulo ko na itong verse na ito. Hindi ko na ito babasahin. Okay na yan. So madaming ganun di ba? Na dapat tayo yung nagbababad sa salita ni Lord, pero nagbababad tayo sa social media. Ito na. Ito na. Minsan mas madami pang time kachat si Anes. Si Anes, kaysa magbasa ng Bible. Nakatatlong season na ng Squid Game. No. May dalawa pa lang. Pang-apat pa lang ba? Nakapang-apat na nun. Dalawang season pa lang. Nakadalawang episode na ng Squid Game. Yung dalawang chapter hindi pa na-umpisahan. Updated. Sino daw yung binaril agad? Number sa ulo pa rin Anong number yung nabaril agad? Sabi ko. Pag tinanong mo ng mga ganong bagay, ang bibilis. Alam mo na ba yung issue ngayon? Mga ganon no? Alam mo ba yung issue ngayon? Yun. Issue kay Anes. Issue kay Ganire. Update. Kailan pa po ba natin na-update ang ating devotion? Ang ating pagbabasa ng Bible. Sorry po, medyo masakit. Pero ito po ang gusto sa atin, ipasabi sa atin ni Lord sa bawat isa sa atin. And ako din,
Aminado din ako minsan. Minsan nag-skip reading din ako. Alam ko na to eh. Kaya yung talino, minsan nagiging yapang din eh. Ah. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa sa atin, guys. Everyone. Kung may free time po tayo, lagi naman may free siguro, no? Hindi man sobrang busy. 24 hours yung binigay sa atin ni Lord. 24 hours tayo dadaldal. 24 hours tayo mag-scroll. Hindi. May time tayo na pwedeng paglaanan para makapagbasa ng Bible. Paano natin malalaman yung promises ni Lord kung hindi natin umpisahan talaga na basahin? Minsan tinatamad lang talaga tayo eh. Pero alam niyo po, ito technique dati. Kapag naka 30 days ka na tuloy-tuloy, nagbabasa ng Bible, tuloy-tuloy na yun. 30 days. Subukan niyo po. 30 days. Basa po kayo. Umpisahan po natin sa Genesis. Sabay po tayo sa ating Bible reading. Kaya gamitin din po natin yung online church na GC. Para kung gusto po natin mag-devotion, wala pong problema. Kung gusto po natin ma-share na salita ni Lord, walang problema. Open po sa lahat. And malay po natin, tayo yung gamitin ni Lord para ma-encourage din yung may pinagdadaanan. Pag makabasa nun. And gamitin din natin yung social media. Hindi lang sa pag-share ng mga issues, sa pag-share ng mga away. Minsan nag-aaway pa yung social media, no? Yung dating beshi niya, yun na, nagkasiraan na. Kala ko ba beshi tayo? Wala na, tapos may tugtog pa. Ganun. Pero, yun nga, para maiwasan din na talaga natin, babalik pa rin tayo sa punto natin, sa second point natin, para maiwasan natin ang temptation at hindi tayo mahulog sa tukso. Para ma-overcome natin yun, umpisan din po natin talaga sa pagbabasa ng Bible. Next na po tayo. Punta na po tayo sa ating last point. So bakit po natin kailangan magtiwala sa mga pangako ni Lord para sa ating future? Because there will be battles that lead to uncertainty. May mga laban na magdudulot ng pagdududa. Then, alam niyo po ba na si Joshua, after niya sakupin yung Jericho, yung Ai, yung lugar ng Ai, madami pa po siyang kings, or madami pa po siyang lugar na nakalaban. Nakalaban niyo pa mga Amorites, Gibeonites, mosquito bites. Uy, ano yun? Mosquito. So madaming nakalaban si Joshua. Pero pa doon parasites. Hindi ko na nga sinabi. So yun nga. Yun yung mga nakalaban ni Joshua. So kung makikita natin yung list ng mga nakalaban ni Joshua, dalawang column yun. Ay dalawang meron dito. Tapos meron pa yan. Northern and Southern. Kung saan naglaban, yan. Ito sinubog siya. May battle na hinarap si Joshua. And yun yung new season. And sa new season din po natin, expect po natin na mayroon tayong battle. Spiritually, mental battle. Yan, siguro yung nagbabattle sa sarili natin, isip din natin eh. Pogi ba ako? Bakit ba ako? Sabi, oo. So, meron ganun. May yung emotional battle, di ba? Malulungkot ba ako? Matutuwa? Nagbabattle na. So yun, may battle na pwede mangyari. Na pwede magdulot ng uncertainty o pagdududa. Kasi yung mga battle, sinusubukan lang neto takloban yung pangako ni Lord na pwede natin maklaim. Na kapag nag-focus tayo doon, ito yung battle, ang laki, ang dami. Malalakas, may hirap. Pero kapag nag-focus tayo doon, sa kaya nilang gawin sa atin at hindi sa kaya gawin ng Diyos, hindi natin makiklaim yung promise. Matatagal lang tayo. May hirapan talaga.
Minsan, sa isip din talaga natin, kapag inayos natin yung isip natin dun sa tamang perspective, yung perspective na meron ng Diyos, yun na, tagumpay na tayo. Na ano man yung takot na pwede nating harapin. Kaya dito sinabi sa verse 9, sabi dito, ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo na sinabi ni Lord. Sabi dito, tandaan mo ang utos ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matatakot o madi-discourage kasi kasama mo ako saan ka man pumunta. Ako si Lord na Diyos mo. So ito yung pangatlo na sinabi ni Lord na magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Ito din yung pangatlong beses na sinasabi sa atin ni Lord na magpakatatag tayo at lakasan natin ang loob natin. Dahil after natin makinig tong message na to, paglabas natin sa church, nandun na po yung mga battle. Start na po ng battle. Matatakot ba tayo? Madi-discourage? Pwede, kung hindi ka magtitiwala, kung hindi tayo magtitiwala sa pangako ni Lord. Pero pwede tayo magtagumpay kung sa umpisa pa lang, pangahawakan natin yung promises niya. And, ang English po ng magpakatatag ka, ito sa English version po ng magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo, ay sinabi dito, be strong and courageous. Sa Hebrew word po ng strong, ang meaning po ng strong, ay sa Hebrew word ay kasak. Sabi niyo, kasak. And yung courageous, amats. Tapang. Kaya magtataka po tayo sa lahat ng matatapang, siguro yun yung mga amats. Tapang siguro na ito, may amats to. Yung pala kinuha yun ah. Pero totoo po, ito po ang Hebrew word ng salitang courageous, amats. Yan, shoutout sa mga may amats. Wala naman. Wala pa. So, ito po yung meaning ng Hebrew word na amats. Fearless. So, yung strong, parang nagpapakita to ng physical strength. Yan, malakas. Sino mga malalakas dito? Yan. Malakas magpala. Strong. Yan. So, ito yung outside na pwedeng makita sa atin ng tao. Ayan, strong. Lakas naman na ito. Strong independent woman. Hindi umaasa sa kanyang sa ibang tao. Yan, baka sabihin na naman, jowa na naman eh. Pag sinabing courageous, ito yung fearless ka. Wala kang takot, wala kang kinakatakutan. Ito yung sa loob mo. Strong on the outside, courageous on the inside. Na matapang ka sa panlabas kasi kaya mong harapin lang ng pagsubok dahil may maayos ka na pangangatawan, kumakain ka ng gulay. Siyempre ditong hindi kumakain ng gulay. Wala akong sinabi pangalan, ha? Sabi ko talaga na. Hindi mo inaalagaan yung sarili mo. O paano magiging strong kung sa sarili mo pa lang, wala na. Hindi ka kumakain sa tamang oras. Nagpupuyat tayo. Tayo eh. Tayo talaga eh, no? Nagpupuyat tayo. So paano tayo magiging strong? Pero, ang pagiging strong po talaga, ilumpisan sa atin talaga, sa ating pag-umpisa. Ito, courageous, fearless, wala kang kinakatakutan. Sino po dito matatapang? Sa suntukan. Baka matapang na sa suntukan sa away, eh, no? Courageous sa mga pagsubok na daraan. Yun po eh, may mga battle, kaya dapat maging strong ka and courageous at the same time. Hindi po ito pinaghiwalay ni Lord, dapat strong ka lang, pero hindi ka courageous. Kasi madami pong tao na strong, pero matatakotin. Malakas naman yan eh, pero takot. And doon na naapektuhan yung sarili natin, na kapag tayo, malakas naman tayo eh, pero takot nga lang. Takot tayong harapin lahat ng pagsubok. Wala na. Kaya pinagsama po ni Lord, para maging malakas tayo outside, sa ating pangangatawan, and maging courageous tayo inside. Para ready tayo, ano man yung pagsubok, ano man yung battle na kaharapin natin. Na darating talaga yung season ng buhay natin na parang magkakaroon tayo ng mga personal struggles, mga financial difficulties, or mga conflicts sa relationships. Speaking of financial battles, talagang matatakot ka pag yung wallet mo wala na eh, no?
Kapag yung bank account mo, zero na. Sino ba naman tatapang kapag piso na lang yung pera? Wala. Diba? Paano tatapang ang taong bitching ko na lang ang laman ng pitaka? Tanggal yabang. Tanggal ang yabang natin. Kahit ako. Kahit ako po, aaminin ko, nagkakaroon din po ako ng battle sa pera. Minsan nawawalan din po talaga. Pero, alam niyo po, kapag may tamang perspective, darating din mo talaga yung blessing ni Lord. Eh. Mawawalan ka, siguro, yung last text ko na, yun, last text natin, basta buong puso natin ibibigay kay Lord, pero hintayin po natin, ibibless po tayo ni Lord. Ang battle lang po talaga natin, kapag humaharap pa sa battle, hindi pa lumalapit sa Diyos eh. Yun yung double battle kung tawagin. Diba? Mayabang ka pang lumapit kay Lord, mayabang pa tayo lumapit kay Lord. Kasi, masipag naman ako eh, kaya kong ipunin to, makakaipon agad ako ng pera. Makakarakit agad ako. Pero walang pananampalataya. Pwede ka, possible. Pero hanggang saan? Hanggang kailan yung matatanggap mo? 100? Okay na to. Pero ano yung promise ni Lord? Kapag tayo nagbigay sa Kanya at nagtiwala, masagana, siksik-liglig at umaapaw pa, di ba? Ano pa yung mga battles natin? Conflicts sa relationship. Yan. So, sa mga mag-asawa po. So, normal naman po talaga, di ba? Aminin ko po. Normal naman po talaga sa mag-asawa. May mga pagtatalo. May mga hindi pagkakaintindihan. Di ba po? Alam mo talaga. Pero, kapag nauna po ang emosyon, at hindi natin inisip, parang natin, may asawa na ba po ako? Hindi natin inisip kung ano yung pwedeng mangyari. Hindi tayo nagtitiwala kay Lord, hindi tayo nagtitiwala sa pangako niya. Parang may problema lang na nangyari sa pamilya, nag-away na, at hindi na pinanghawakan yung promises ni Lord, wala na. Kaya madaming pamilya nagkakaroon ng, di ba? Ano na, bahala ka na dyan. Kaya ko na to. Kaya madaming pamilya naghiwalay. Kasi unang-una, hindi si Lord ang sentro ng kanilang relasyon. Pangalawa, hindi nagtitiwala. Pangatlo, walang promises na pinanghawakan. Kaya kung ikaw, may asawa ka ngayon, tas Kristiyano ka pa, advantage mo na. Hindi na tayo lalayo kay Lord. Kasi kung may magbibuild man ng relationship na maayos, kahit dumating man yung mga pagsubok, hindi ito mabubuwag ng kahit anong pagsubok. And ganun din sa mga mag-aaral. Kapag wala na tayong baon, battle na yan eh. Kapag wala nang baon, hindi na ako papasok. Papasok lang ako para sa baon. Pumapasok lang ako para makita si crush. So ang battle doon, hindi yung dapat mong gawin eh. Ang battle doon, yung hindi mo dapat gawin. Na makikita natin dun sa na kapag madalas na dahilan kung bakit tayo nabibigo. Ito guys. Kapag ang madalas na dahilan kung bakit tayo nabibigo ay dahil kulang tayo sa pananampalataya. Nagagawin ng Diyos ang mga bagay kahit parang imposible. Ulitin ko po, ang madalas na dahilan kung bakit tayo nabibigo ay dahil kulang tayo sa pananampalataya, nagagawin ng Diyos ang mga bagay kahit parang imposible. Paano natin magagawa yung tema? Paano natin mapanghawakan yung tema natin buong taon na by faith, mangyayari kahit parang imposible? Kung sa umpisa, wala naman tayong faith eh. Wala na. Hanggang January lang tayo. Pagdating ng ibang month, wala na. And tayo lang din po, ang sariling din po natin desisyon ang maglilid sa atin sa daan. Kung magiging ang buhay ba natin yung magiging pariwala na lang or
masagana, matagumpay, dahil sa tulong ng Diyos. Yun yun eh. Yun yung battle sa buhay natin. And yung bagong seasons ng buhay natin na hindi palaging mabilis yung progress. Isipin po natin yung buhay nila Joshua at ng Israelites. Hindi naman isang taon lang nakarating na agad sila sa promised land eh. It takes years. Madaming taon po ang lumipas bago nila makonquer talaga yung buong lugar ng Kanaan. And after pa nga mamatay ni Joshua, hindi pa fully, pero nandun na sila. Nasa lupa na sila. Naranasan na nila yung promise ni Lord. At sa buhay din po natin, makakaranas po tayo ng parang ang bagal naman ng progress ng buhay ko. Parang hindi na ata ako makasenso. Parang yung business ko, parang wala na. Yung budget namin per month, wala na. Ganito na lang. Stable na sa ganito. So mabagal po yung progress. Pero makakaasa po tayo na may timing si Lord. Lagi pong nasa timing si Lord. At kung isipin po natin, si Lord laging late yan eh. Sa Bible nga, bago pa siya pumunta, namatay muna eh. Pero anong nangyari? Nabuhay mo dito, di ba? Binuhay niya. And yun yung mangyari sa atin na minsan, malilate si Lord at hayaan niya muna tayo maranasan yung hirap at ibabangon niya ulit tayo doon. May delay, pero may mangyayaring imposible. Na kung ikaw, parang ang bagal ng progress mo, parang hindi naman tayo, ang bagal naman ng progress natin, hindi tayo lumalaki spiritually. Pero kapag tayo po tuloy-tuloy na umaatid sa church, nakikinig ng salita niya, nagpupuri, nagpipray, yun na po. Kahit feeling po natin mabagal yung progress, lalago po tayo for sure eh. Magbubunga po tayo. Kaya lahat po ng umatin ngayon, palakpakan niyo po sarili mo. Umpisa po yan ng bagong season na inilaan sa atin ni Lord. Nasa umpisa, makakaranas tayo ng mahirap na tungkulin. Responsibility. Makakaranas tayo ng mga temptations. May mga battles tayo mararanasan. Pero tulad po ng pangako ni Lord kay Joshua, dito sa verse, actually 9 to eh. Verse 9. Ito, verse 9 po yan, hindi verse 6. Sabi dun sa last, ako si Lord na Diyos mo. Personal. Personal na sinasabi ni Lord kay Joshua na ako ang Diyos. Ako ang Diyos mo. And yun din po yung sinasabi niya sa atin. Na yung Diyos ni Joshua, ay Diyos din po natin. Sinasabi po sa atin, sa bawat isa sa atin, na si Lord ay Diyos din natin. Hindi lang siya Diyos ng specific na people. Hindi siya Diyos lang ni Dada, hindi lang siya Diyos ng mga leaders, ng mga workers. Tayo din po, o kayo din po na nasa upuan, Diyos niyo din po siya. And pwede po natin panghawakan lahat ng pangako niya sa atin. And kaya yan po yung sinasabi ng topic natin ngayon, na trust God in all your beginnings. Ito po yung beginning natin. Umpisa po natin. Araw-araw po yan. Beginning po yan. Umpisa po yan. Kaya dapat po, sabi po sa main point natin ngayon, trust God's promises for your future. Magtiwala po tayo sa lahat ng pangako ng Diyos na meron siya para sa atin, para sa ating future. At tulad po ng title natin, Stepping into God's Promises. Kapag nag-step forward po tayo, hindi po siya malayo. Hindi po malayo yung promises ni Lord. Kapag nag-step forward po tayo, palapit na po tayo ng palapit sa pangako ng Lord sa buhay natin. And kung ang book of Joshua ay kapareho ng kung paano dineliver ni Lord ang bayan ng Israelites noong panahon ni Moises. Sorry. So alam niyo po ba na ang book ni Joshua
kung paano nilead ni Joshua ang bansang Israelite sa Promised Land, si Jesus din po, ililid niya tayo sa Promised Land or sa eternal life. Sabi po sa 1 John 2:25, and this is the promise which He Himself made to us, eternal life. Ito po yung pangako na meron tayo sa Panginoon, yung eternal life. Na parang ang tagal naman bumalik. Minsan, ito yung struggle din talaga natin. Ang tagal naman bumalik ni Lord. Kailan babalik si Jesus? Kapag hindi tayo nakafocus talaga sa pagbabalik ni Jesus, nakafocus tayo sa mga bagay na pwede pa natin gawin ngayon, magpakasaya pa tayo sa mundo, possible po na hindi po natin maklaim yung eternal life. May promise na po si Lord, eternal life. Ang gagawin lang po natin, manampalataya. Manampalataya at manatili sa pananampalataya. Na makakaranas po tayo in our life ng mga battle, ng mga laban, ng temptations, and mahihirapan tayo sa calling ni Lord. Pero, kapag tayo po, bilang mga Kristiyano, ay nag-umpisang magtiwala sa mga pangako ng Diyos para sa atin, tagumpay na po tayo. Mararanasan na po natin yung presensya niya dito pa lang, ngayon pa lang. Hindi na tayo natupakin, pero tupa na may pananampalataya at umaasa sa gagawin ng Diyos. And as we end, gusto kong i-challenge ang lahat. Natulad din sa kwento ni Joshua, ano po yung mga wall? Ano yung wall of Jericho sa buhay natin? Na parang hinaharangan tayo. Isipin natin ang taas ng wall of Jericho eh. Ano po yung mga bagay na hinaharangan tayo dun sa promise ng Lord para sa atin? Na kapag hindi tayo susunod dun sa instructions niya, hindi tayo magtitiwala sa promise niya, at hindi tayo magko-commit sa relasyon natin sa Diyos, hindi natin makiklaim yun. Sabi po dito sa ito po ang sikreto ng kung bakit po nila para masakop po nila yung lugar ng Ano mo slide? 35. Sabi po dito, to inherit the land, Israel has to be obedient and trust in God's command. Kapag hindi po natin inumpisahan na maging obedient kay Lord and sumunod sa mga command niya ngayon pa lang, talunan na po tayo. Hindi po tayo talunan na kapag sumusunod kay Lord, nag-fail sa isang bagay, hindi po talunan yun. At nagpatuloy. Kapag nagpatuloy po tayo, kahit nag-fail tayo, yun po, hindi po tayo talunan. Victorious po tayo. And habang hinihintay natin yung pagbabalik ni Jesus, ito lang din yung gagawin natin. For us to claim the eternal life, mananampalataya po tayo, magiging obedient sa Kanya and sa mga utos niya. Aalagaan po natin yung sarili natin hanggang sa pagbabalik ng Diyos. And before we close po, pag-pray po natin yung bawat isa, pag-pray po natin yung sarili natin, pag-pray po natin yung calling ni Lord sa buhay natin na makayanan natin, pag-pray po natin na ang bawat temptations na pwede natin ma-encounter, ay ma-overcome natin. Pag-pray din po natin yung mga battles na harapin natin, spiritually, emotional. Pag-pray po natin na lahat ng yun ay matagumpayan.
And ipag-pray din po natin yung bawat isa na hindi tayo dapat maging makasarili na okay lang, ako lang yung makaklaim ng eternal life. Hayaan ko na yung pamilya ko, hayaan ko na yung kaibigan ko. Dahil yung same promise ni Lord kay Joshua na hindi kita iiwan, ni pababayaan man. And yun din po yung promise sa bawat isa na dapat din nating ipaalala sa mga hindi nakakilala sa Kanya. Hindi po tayo dapat maging makasarili na okay lang, ako lang makaklaim ng promise ni Lord. Hindi po. Si Akan po, selfish siya. Yun, naklaim niya ba? Hindi. Eh kung tayo po magiging selfish, wala. Wala po mangyayari. Pero kung tayo po mag-start na mag-move forward, sisikapin po natin na maklaim yung eternal life, habang nagsishare ng salita ni Lord at nililid sila papunta sa relasyon sa Diyos, yun po yung mas maganda. At doon po mas matutuwa si Lord. And ito po naalala ko lang na sinabi ni Ate Ruth, na ang pagdating po ni Jesus ay hindi natin alam kung kailan. Pero, darating daw po si Jesus. Or, sinabi po ni Ate Ruth na may mga study na darating daw si Jesus kapag ang lahat ay nag-repent na, tumalikod na sa kanilang mga kasalanan. And yun din po ipag-pray natin sa ating lugar, sa ating mga pamilya na wala pa rito. Pag-pray po natin sila at ating sarili. Let's pray po. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa magandang mensahe na inyong ibinigay, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa Book of Joshua na napag-aralan namin ngayon, Panginoon, na nabigyan namin ng malalim na pagkaunawa, Panginoon, sa kung paano kayo kumilos, Lord, sa buhay ni Joshua. Eh, ganoon din po kayo kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na panghawakan lahat ng pangako niyo para sa aming future. And we believe, Lord God, na ang tamang timing mo, Panginoon, yun yung perfect timing. And teach us how to obey, Panginoon, your command, na maging obedient kami, Lord God, na hindi na kami pasuway. We pray, O Lord, that there are times, Panginoon, na makakaranas kami ng mga pagsubok sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, sa pag-aaral, and sa mga bagong seasons na mangyayari sa buhay namin. We know that there are battles, but we know also, Lord God, that your promises are true, and ikaw, Panginoon, ay nasa amin. Na kung ano man yung pangako nyo kay Joshua, Lord God, na hindi nyo siya iiwan, hindi pababayaan man, at ganun din nyo kami hindi iiwan, na hindi pababayaan man. Lord, we pray, O Lord, Panginoon, na yung promised land, yung eternal life, makapag-focus kami doon, Panginoon, na hindi na kami mawala sa aming pananampalataya, na bawat naumpisahan namin, Panginoon, sa inyo, ay hindi na mawala. We pray, O Lord, through your Holy Spirit, Panginoon, hindi namin to kaya ng aming sarili lang, pero kaya namin to, Panginoon, sa tulong nyo. Magtatagumpay kami, O Lord God, sa lahat ng gagawin namin. Magtatagumpay kami sa lahat ng temptations. Magtatagumpay kami sa lahat ng laban, dahil kasama ka namin, Panginoon. And we pray na yung eternal life, O Lord God, ay maklaim ng bawat tao. Mas madami pa, Panginoon, yung makakilala sa inyo. And as Christians, Panginoon, na nandito sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, gamitin niyo po kami bilang inyong instrumento, Lord God, para mas mapalapit pa yung mga tao at magkaroon ng relasyon sa inyo. Lord, mahirap, pero walang mahirap sa inyo. And we believe, in the name of Jesus, na lahat ng promises niyo, Panginoon, ay makiklaim namin. At lahat ng pinagpipray namin, Lord God,
habang pinanghahawakan namin yung pangako nyo, ay darating yung time, O Lord God, na makiklaim din namin yun. May delay, pero turuan nyo kami, Panginoon, na maging patient. Turuan niyo po kami na maghintay, na hindi kami magsawa sa kahintay, pero matuto kami, Panginoon, na malampalataya at magtiwala sa inyong perfect timing. At sa paghiwa-hiwalay namin, Panginoon, alam namin, O Lord God, nalalabas kami sa bahay ng sambahan na to, na pinagtagumpayan na nagtagumpay na, O Lord God, at magtatagumpay pa. Hallelujah, Lord. Patuloy niyo po kami gamitin, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, sa lugar ng Mahada, Palo Alto, Sirang Lupa, lahat ng barangay na nakapaligid dito, Panginoon. We know, Lord God, na yung plano mo ay para sa humanity, sa lahat ng tao. And as a part of it, Panginoon, huwag niyo po kaming hayaan, O Lord God, na mawala pa, Panginoon, sa track na inilagay niyo sa amin. Lord God, patuloy niyo po kami pagpalain, Panginoon, pasaganahin. I-remind niyo po kami sa inyong mga pangako, O Lord God, na magkaroon kami ng commitment, magkaroon kami ng willingness to read your word. At nananampalataya kami, O Lord God, na lahat ng mababasa namin dito ay mangyayari, Panginoon, sa panahon na itinakda niyo. Hallelujah, Lord. Ito po ang aming sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Glory to God. Isang malaking encouragement para sa atin na marinig natin ang salita ng Diyos na sinabi niya na be strong and courageous. Glory to God. Tunay nga ng mga kapatid na kung tayo ay magiging matibay at maging matatag at magtitiwala ng lubusan sa salita ng Diyos. Wow! Sabi nga, sa Diyos sa 1:18, kung pagdidilig-dilig natin araw at gabi ang salita ng Diyos, hallelujah, magkakaroon tayo ng katagumpayan. Ang tema natin mga kapatid ay by faith, mangyayari mga bagay na imposible. Praise God. Ang katagumpayan at ang imposible ay mangyayari sa pamamagitan ng kung paano tayo nananatili, hallelujah, sa Diyos at ang salita ng Diyos ay nananatili sa buhay natin na siyang ating pinagtitiwalaan. Glory to God. At be strong tayo mga kapatid. Huwag tayo matakot. Ano man ang mga pinagdaraanan sa buhay natin, pagsubok na dinadaanan sa atin. Sabi nga, naalala ko yung sinabi ng isang nag-comment na nagsabi na ang pagsubok daw ay ang purpose ito ay para makapasa ka. Susubukin ka kung paano ka makapasa. Pero yung tukso, tinutukso ka para hindi ka makapasa o bumaksak ka sa buhay mo. Praise God. At kita natin mga kapatid kung paano dumaan sa pagsubok kung si Joshua at kung paano niya kahirap, battle na dinaanan niya at yung takot kung paano pangangasiwaan ang bayan ng Israel. Purihin ng Diyos. Kaya na lamang ang pag-alo sa kanya ng Diyos at ang kanyang pananatili na isa-isip na kasama niya ang Diyos at sasamahan siya ng ating Panginoon. Glory to God. Hindi naman sa atin, mga kapatid, purihin ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga doon mga kapatid sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung ating uunahin ng Panginoon, kung ating pagdidili-diliin ang salita ng Diyos, kung tayo ay mamumuhay sa salita ng Diyos, at uunahin talaga natin siya sa buhay natin. Hallelujah. At siya yung talagang Diyos natin sa buhay natin.
Praise God. Glory to God. Added and added and added. Doon sa verse 34, mga kapatid, sabi nga, don't worry for tomorrow and be worry for tomorrow for you. Sabihin, huwag niyo alalahanin ang araw ng bukas. Minsan, pangarap pa lang natin, iniisip pa lang natin, mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin, iniisip pa lang natin, mga kapatid. Hallelujah. Nag-aalala na tayo. Praise God. Pero purihin ang Diyos. Wala tayong dapat ipag-alala dahil kasama natin ang Diyos. One thing, mga kapatid, katulad sa buhay ni Joshua, mga kapatid, kung paano siya ginamit ng Panginoon. Bawat sa atin, mga kapatid, katulad na sinabi ng ating preacher, meron tayong calling. At ang calling ngayon, hallelujah, ay ang ipahayag ang salita ng Diyos. Meron task. Ang calling sa atin, tinawag tayo ng Panginoon at bigyan na tayo ng task. Ano yun? Yung katungkulan na dapat natin gawin. Hallelujah. Yung go and make disciples. Yung ipahayag natin ang salita ng Diyos. Praise God. At sabi ko sa Matthew 28, 19 verse 28 to 29, o to 30 ata yun, if I'm mistaken, mga kapatid, nakalagay doon, ako'y kasama niyong palagi. Ako'y sa inyong kasama niyong palagi. Praise God. Kung sa buhay natin, mga kapatid, di lang mananampalataya, glory to God, purihin ng Diyos, kasama natin ang Panginoon. Ang mga imposible, pwedeng maging imposible. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ang siyang gagawa at tutulong, hallelujah, nagbibigay kalakasan sa atin at gagawin sa atin upang mangyari mga bagay na ating imposible inaasahan ay magiging imposible. Glory to God. Gaya din ang ating mga watching sa church. Hallelujah. Bagong taon. Hallelujah. New normal. Praise God. At maaari may pagsubok sa mga bagong ating ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Alam natin, mga kapatid, hallelujah, nandiyan ang mga pagsubok at problema na darating. Ngunit Lord, alam ko, nananampalataya ako sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga imposible, mga pangarap sa church, hallelujah, mangyayari ito dahil alam natin na wala tayong ibang midhiin kundi ang manatili, manampalataya at manatili sa presensya ng Panginoon at magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Expect na natin, hallelujah, papahain tayo ng blessing, babahain tayo ng mga answered prayers sa buhay natin. Hallelujah. At nangyayari ang kasagaran sa buhay ng bawat sa atin. Glory to God. Dahil ililig tayo ng Panginoon, sasamahan tayo ng Panginoon doon sa kung ano yung nais natin na marating, hallelujah, sa buhay natin bilang mananampalataya sa Panginoon. Glory to God. Palakpakan nga natin ang Panginoon natin. Praise God. Kaya hindi dapat na maging malungkot, kailangan maging matatag, maging matibay. Hallelujah. Praise God. Ano man ang mga problema, pagsubok natin kakarapin, kasama natin ang ating Diyos. Amen. Praise God. Pahigit tayo ng kapatid, tuloy ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At tunay mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa mga mahimalang bagay sa buhay natin. Kapraso lang mga kapatid, glory to God, purihin ng Panginoon sa buhay ni Jojo. Glory to God. Last minute mga kapatid, nang siya po ay ilalabas na last minute mga kapatid. Almost 2 hours bago siya lumabas, bago siya ay gumawa talaga ng himala ang ating Panginoon. Praise God. Glory to God. Nasettled mga kapatid yung kanyang bill sa hospital. Hallelujah. At sama-samang pagtutulungan, sama-samang pananalangin. Hallelujah. Yung imposible, naging posible. Dahil lahat tayo, bawat sa atin, hallelujah, nananampalataya na sa ating isang Diyos. Amen! Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Expect pa tayo mga kapatid, yung mga mahihimalang bagay na gagawin ng Diyos, yung mga imposible, talagang mangyayari, magiging posible sa buhay natin. By faith. Hallelujah. Tungan natin mga ulang mga kapatid, tayo manalangin sa Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa iyong mga salita na patuloy namin naririnig. Hallelujah. Sa nagpapatibay at nagpapatatag. Hallelujah. Ng aming pananampalataya sa inyong Panginoon. Lord, lahat
santo kami, Panginoon, at patuloy kaming nananampalataya, patuloy kaming aasa at magtitiwala sa iyong mga salita na tanging ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, siyang makakagagawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinadakila ka namin, Panginoon. Hallelujah. Papasalamat kami, Panginoon, sa mga answered prayer. Hallelujah, sa mga panalangin na tinugod mo, Panginoon, ang tunay, Panginoon, napaka-imposible, ngunit Lord, posible lamang sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kalakasan, hallelujah, na pinagkakalaw mo sa bawat sa amin, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsusupply mo sa aming pangangailangan, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapagaling mo, hallelujah, sa aming mga karamdaman, Panginoon. Hallelujah, tunay na Diyos na napakabuti mo, hallelujah, tunay na napakabuti mo sa bawat mga anak mo na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Pasanin natin mga kamay. Takapin natin ang ating benediksyon sa Panginoon. Pagpalain nawa kayo at tinahabagan ang ating Panginoon. Magdiwanag ang kanyang mukha sa inyong mga sa bawat isa inyo. Patnubayan kayo at gabayan. Samahan ng Santong Espiritu at patuloy na manahan ang presensya ng Panginoon sa buhay ng bawat sa amin. Hallelujah. Lord, ingatan niyo po kami. Hallelujah, sa aming pantanang pag-iwalay. Gabayin niyo po kami. Hallelujah, at ang kapagpapalat, biyaya, katagumpayan. Hallelujah, nananampalataya kami na patuloy mong susunod sa bawat sa amin. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus.